Sa nakaraan, nagmula tayo sa bayan ng Lian. Nahirapan at nabalaho sa daan, pero may magandang paglubog naman ng araw ang nag-aabang. Ngayon sa bayan naman ng Calatagan ang sunod nating pupuntahan. Ito yung Manuel Uy. Ayun, welcome. Ito yung Edna's Beach Camp. Sikat na sikat tong lugar niyo. Lakas mga Dinadayo ito dahil sa pino at halos maputi ang buhangin dito. May mababaw na tubig dagat at meron ding magandang paglubog ng araw. Sampung araw natin iikutin ang probinsya ng Batangas. Sa series na ito ay mapupuntahan natin halos lahat ng campsite at tourist attraction dito sa Batangas. Iba't ibang bayan kada araw at iba't ibang matutuklasan. Itong paglalakbay na ito ay hindi normal na travel adventure tulad ng iba. Maghahanap tayo ng camping site at makita ng personal ang mga bayan na hindi pa natin napupuntahan. Iikutin natin itong probinsya ng Batangas sa ibang pamamaraan. Ang dagat ng Calatagan ang madalas na dinadayo dito. Kaya dumadami na ang mga resort na nagtatayuan dito. marami nang nagmo-moto camping, car camping dito. Sumisikat na rin siya. Kaya puntahan natin yung ibang mga spot dito na car camping. Ito yung isang unique na dito lang meron sa nakikita mo tabing kalsada, puro-puro ng Isa sa ikamamangha mo ang napakadaming rubber tree na makikita mo dito sa kahabaan ng Zubel Highway.
kanto na to may nakalagay na stilts. So dito kayo liliko. Continue for 6 kilometers. I-waste nyo lang o maps. May signal naman dito. So tama naman, di naman kayo liligaw nila Waze at maps. Dito sa palengke, marami naman kayong mabibilang mga, kung baka kulang pa kayo ng mga gamit, yan, pang swimming, yan, o pang lulutuin. Marami naman dito mga sa palengke. Tapos may mga Alphamart to 7-Eleven. Madami kang mapagpipilian dito. So yung isa nga, yung Manuel Uy, tapos Edna's Beach Camp. Yan. Yan mga pwede mag car camping, mag tent pitching. So titingnan natin kung saan tayo mapupunta, mapapadpad. Ito yung Manuel Uy. So yan, pass muna tayo dyan. Doon tayo sa una-unahan. Hanap tayo sa unahan. Ito yung Edna's Beach Camp. Bawal ata ang ano rito. Talong natin. Ano ang ano niya rito? Car camping. 380 yung entrance, yung pagka-car camp po at 300 or 350. At nasa 300 din yung ano, sasakyan. Parang charge, parking sa sasakyan. Tapos 350 ang entrance. 380 pa. 380. Ripat muna tayo sa unahan. Abutin ng 600. Okay na. Okay, baka may mas mura pa sa unahan. Ito kaisip. Oops. May sasakyan pala. Kaisip compound. Try natin. Ito. Okay dito. Butyong. Ayan o. Car camp. Pwede. Dito tayo sa pinakadulo. Puro kaisip. Iisa lang may-ari dito. Dito tayo sa Masukal. Malinis dun eh. Kaisip, teti, kaisip. Ay, isa lang po ba may-ari dito? Iba-iba. Ano po ang ano, car camp? Iba-iba rin ng presyo? 210 pitching. Oh, mura lang. Oh, ang lawak pala rito. So, ito yung isa. So, mabahay na dito. Ang laki ng dagat. Low tide. Ito yung sa dulo. Ayan. Siguro pag napuno na doon, dito ka na sa dulo. Pwede na siguro dito, mura lang. Parang naka-divide siya sa 4 itong lugar na to. Pag sinerch mo, kaisip campsite. Pare-pares lang daw yung entrance. So, check natin sa kabila. So, medyo masikip tong dito sa dulo. Yung unang-una, yung maluwang. So, ito, malaki talaga. Mga 20 sasakyan, kasya. Oh, marami kang mapagpipilian dito. May mga nakatent. Nakatent din. Ganda ng sunset. Sunset oh, ganda. Dito ka nakapwesto. Yun, panalo. Lang tayo sa dulo para wala tayong kasama. Magkakapatid daw yung may-ari. Iba-iba lang yung presyo, pero yung presyo onti lang yung diferensya. 50 gano'n, yun yung nagkakatalo. Maayos naman yung CR nila. So pinakapangalan pala, i-search nyo Kaisip Compound, kasi iba-iba na yung pangalan nito. Kaisip Butyong, tama ba? Tama. Ayun, Butyong Kaisip. Ayan, Butyong Kaisip. Hindi pa tayo sa kabila. May nagka-camp dalawa. Maarte tayo.
Ayoko na may kasama. Ang lawak oh. Pangalawa, Villa Dionisio. Dionisio Kaisip. Kaya Kaisip compound. Close siya. Ito, dito ako sa dulo. Teddy Kaisip. Teddy Kaisip, itong sa pinakadulo. Tapos Karsip Beach, itong pangatlo. Kaya dito ako sa pangatlo. Ganda din eh. Sarap gawin dito sila Nika. Balikan dito. Mura lang kasi. Ito kayang balikan saglit lang. Hindi struggle yung kalsada. Medyo mahirap sa lian eh. Moment. Magmo-moment muna tayo. Ganun nga talaga dito sa Calatagan. Pag nag low tide, bumababa siya na halos wala kang maliguan. Tapos haba ng shoreline niya, seaweed, seagrass ang tawag dyan. Pag umaga naman, yun, babalik daw yung tubig hanggang doon. Tapos lulubog din ng tanghali. So ganun din sa Lian, katulad din sa Lian, pinanggalingan natin sa Punta ni Lian. Ganun din. Marami kasing parang marami kasing nadidismaya. O parang pagdating dito bigla sila, bakit walang dagat? Yun nga, pagka after po ng tanghali, lumulubog nga talaga dito. At babalik naman ng umaga. So may chance kayo maligo umaga. Siguro na lumango yan. Liwanag naman po yung area. Marami silang pailaw. Pinapatay ko lang yung akin dito kasi gusto ko madilim pag matutulog. At meron naman akong mga camping lights. Biglang dumilim. Ayun dilim pati sa kabila. Solar lang yan sa kabila. Advantage yung may solar sila, yung resort. Parang nawalan ng kuryente kanina. So yun yung isang problema sa campsite. Kaya kailangan meron talaga kayong dalang meron kayong dalang mga ilaw nyo. Biglang dumilim kanina. Try kong pailawin lahat ng ilaw ko kung gaano siya kaliwanag. Pag nasa campsite kayo, magka-camping kayo, huwag nyo asahan na
pag nawalan ng kuryente, merong generator yan at biglang magsusupply ng kuryente sa inyo. Huwag na camping kailangan meron kayong mga gamit, ready kayo sa worst na pwedeng mangyari. Kain tayo. Ayun, may mga isda. Ayun. Lino. Diba? Kita nyo naman yan. Napakalinaw. Walang something walang isdang naligaw May alimango. Ready na tayo matulog. Sa pen pa ulit. Comforter. Ready na matulog. Good night na mga amigo. Pwede na maligo. Alas 9. Ayan. Mataas na yung tubig. Madaming beses na ako nakapunta dito sa Calatagan. Siguro kung dagat ang pag-uusapan, itong Batangas ang madalas kong mapuntahan. Pero ngayon lang ako mag-overnight dito ng mag-isa. Wala ka naman dapat ikatakot dito para sa seguridad mo. Madalas nga din ito dayuhin ng mga taga Metro Manila dahil 3 oras lang ang biyahe mo ay nandito ka na sa Calatagan. Isa din kasi ito sa may magandang tubig dagat na malapit lang sa Metro Manila.
500 yung mga mesa na yan na may upuan. Pati yung kawayan ng mesa. At yung kanilang mga bahay na kubo, walang aircon, nagre-range sa 2.3 ganyan hanggang 3K. Nakamalaki doon, 6.5. Wala naman daw limit kung ilang tao ang pwedeng pumasok o ano, gumamit ng mga kubo. Tapos hiwalay pa dun yung ano, hiwalay pa yung entrance na 200. So, magbabayad ka pa rin ng 200. 200 din ang bayad sa tent. Ang sasakyan, walang bayad na parking. Pero siguro pagka peak season baka may charge na yun pag magka-car camp ka. So yun ay overnight rate. O check natin tong kanilang CR. So ito yung bahay na malaki, pinarerentahan din. Akala ko bahay naman may ari. 6.5 daw yan. At yan, common CR. Okay yung CR. Ay ko, untog pa ako. Baba kasi yung ano. Untog tuloy tayo. Ayan yung CR. Okay naman. Pwede na. So hindi pwede siya masiselan. And may tubig. Nakalaki yung iba. Ayan, may poso. Kung gusto mo magposo. Ang day tour, 150 ang entrance. Sa cottage at mga mesa, ganun pa rin daw yung presyo. Day tour, mapa overnight. Pero minsan daw pwedeng mabawasan. Hindi pa tayo uuwi. Next na bayan ay Agoncillo.
Yun. Tingnan muna natin dito sa unahan. Yung isang parang campsite, beach camp. Itong Kuya Ampin campsite. Try natin. Yung kabila. Ang ginagawa. Mukhang malaking resort to. Pero maganda yung daan. Oh, roll na roll lang. So ito, mayroong bahay na isa. Parang wala pang binago sa lugar. May tanong-tanong. Oh. Hello po, dang tanghali po. Ito po yung Kuya Ampin campsite. Pwede pong tingnan yung loob. Oh, tingnan po. Magkano po ba ang nyo? Day tour po ay 200 per head. 200 per head. Overnight ay 300 per head. Overnight 300. Tapos may dala mo kayong sariling tent, may tent pitching po na 200 per tent. 200 naman per head. Kung sa sasakyan, car camp. Hindi po masyadong ng pag-car camp. Magkano yung presyo ng car. Pero kung tent pitching, tapos may sasakyan, walang bayad na yung sasakyan. Pwedeng tingnan po. Binuksan na ang gate. Ayan, check natin. Ito ay CR. Comfort room. Oh, nice. Okay din. Kuya Ampin campsite. Ayan. Okay din. Malaki-laki din yung area nila. So, halos parehas din sa kaisip. 200 ang entrance. Tapos 200 din ang 10 pitching. Wala pa sila sa sa sasakyan car camp. Siguro kung may extension yung sasakyan mo na may toll dati awning, yun may bayad yun. Ng Facebook page Kuya Ampin campsite. Pwede rin to. Malapit na siya sa boardwalk. So isang attraction na pwede mong mapuntahan dito. Siguro kung katagalan malinis pa nila yan, pwede pa maging yan, camping grounds. Ito naman yung Ednas. So i-check naman natin to. I-check natin ulit. Ay pasukin na natin. Kahapon pinuntahan natin pero hindi tayo tumuloy. May guard sa bungad, bantay. Mabenta sa mga nagka-car camp. Madaming pumupunta dito. Kailangan mo munang pumunta dito sa front desk nila na may mga tanghali po. Inquire lang po. 200, 150 day tour, 200 overnight. Pag sa adult 380. Day tour 280, halos 400. I-rent siya. Pag dalawahan lang sir ang kailangan, 700 po yan. Pinaka-tent natin. Pag i-rent. Pag may dalang pandalawahan na tent. May tent pitching fee lang po tayo. Ito na may pan-tent pitching. 200. Ayan, 500. Pinamalaki. Pwede rin po kayo mag-park by the beach. Yung kotse nyo po sa dagat, sa tapat ng dagat. Pwede po. Okay. Motocamp, 200. 200 yung bayad ng motor. Yes po, by the beach po yun. By the beach. Pero tapos, pag dito lang sa ating regular parking, hindi naman siya for beach. Free naman po siya. Tapos, additional pa na per head. Ito po yung accommodation fee natin. Ito po yung entrance natin.
Sa entrance naman po, nandiyan na yung use of toilet. Ito na yung pinakamalaki, 750. Pag malaki ang dala niyo, sir. Dala niyo po ito. Pag car camp, Ay, sa sasakyan lang. 300 lang yun, sir. Oo, lahat talaga nakadetalye. 1-1. Pinaka malaki. Pag ganyan ang setup ng sasakyan mo, may tent ka na. Tapos may awning. Iba't iba po kasi klase ng Tapos awning lang. yan. 800, 500 yung tent sa bubong roof. Okay. So pag hubad, pag isa sa 300. Sikat na sikat tong lugar niyo eh. Sa mga nagka-car camp eh. Kaya ng camping. May guest na isa. Okay. Tapos pipili na lang ng mga spot dito. So, ang mga available, yung mga walang kubo na katapat. Kasi yung pag nag-room po kayo, yung buong tapat ninyong front pitch inyo po yan. pag nirentong kubo. Ang mga pwede lang po sa camping ka, camping ka dito. Yung walang kubo na harap. Mga room na katapat. Pati lang mo sa room na. May nagka-camp din doon. Tapos sa ngayon, sir, low tide talaga. Pag high tide po, hanggang doon pa ang tubig dito pa. Pa low tide na yan, sir. Hanggang pero gabi po na kalatagan yan. Ganyan po yan. Hanggang liyan eh. Matabungkay lang eh. Ilang sasakyan na accommodate mo sa car camp? Marami, sir. Marami ba? Ito po ay 6 6 hectare. Pahabang ganon? Ito po. Simula doon hanggang doon. Mahaba po. May mga common area. Pero yung presyo pares pa rin. Ay, hindi pa yung what do you mean? Yung pagtatayan po ng mga tent? Pag hindi siya beachfront, so mas mura. Meron kami tinatawag na first layer. Yung first layer yung naka-front beach, may second layer, may third layer. Pero malapit lang talaga sa dagat. Like, ang layo po nito yung dagat, yan lang yung tent niya. Pero yung presyo pares lang. Kaya yun sir ang benefit pag nakabook ka. Oo. Pag nakabook ka po kasi, pwede mo masabing, pwede ba ako dito? Pwede ba ako mag-request nito? Pag nakabook ka. Pero pag walk-in kasi sir, lalo na sir pag marami talagang tao, pipili tayo ng area. Pag nagustuhan nyo po, tsaka nyo po naman babayaran. Baka mapunta ka pagka puno eh. Sa may bandang likod, no? Sige po sir. Thank you po. Thank you, ma'am. Salamat. So yun, medyo mahal nga siya. Pero maganda yung lugar. At hindi mawawalan ng tao na mag-a-assist sa'yo. Pwede to siguro dun sa mga may pera. Tapos medyo maselan, kailangan laging may ganto ganyan. So yun, labas na tayo. Pumunta na tayo ng Agoncillo. Ayun po, 3 campsite dito sa Calatagan na pwede nyo mapuntahan. Edna's campsite na number 1 na mabenta, tinatangkilik ng karamihan. Tapos yung Kaisip compound, doon tayo nang galing. Malaki din yung area nila. Yun, medyo mura doon. Tapos Kuya Ampin campsite, so ganun din, mura din. Press lang ng Kaisip. Thank you, sir. Yung isa sa mga top na resort ngayon dito sa probinsya ng Batangas, nandito sa Calatagan. Kasube. Pero aquario to eh, Lumbo. Baka binago nila, pero andun pa rin yung logo ng aquario. Yung pala isa, Manuel Uy. Nalagpasan. So yun yung isa, pang-apat, Manuel Uy. Pwede kayong mag-tent pitching, car camping, or check nyo na lang din sa Facebook page nila. So yan, sabi kayong pwedeng mapuntahan dito sa Calatagan na medyo less hassle. Na tayo ng Calatagan.
muna tayo sa pakanan. Yun, pabalik ng Lian, doon diretso. Tapos dito ay pa Balayan, sa bayan ng Balayan. Pang-apat na araw na pag-ikot natin sa probinsya ng Batangas. So ngayon papunta tayo ng Agoncillo, sunod Taal, yan, hanggang pa San Juan. Check nyo na rin po yung unang araw, yung pagpunta natin sa bayan ng Nasugbu. Ito na. Balik muna tayo na pakaliwa papuntang Agoncillo. Malangsa na yung amoy dito na tilapia ata. Ano ng ilaw. Wow. Sa ano tayo ngayon sa Taal Lake, di tayo matutulog okay yung pwesto ko, may yung pwesto ko. Malakas nga yung anod pagka umulan. Ayan at baka dito tayo magpalibas ng gabi kasi sobrang dilim ng lugar. Keep hustling.